What is up sa inyo mga bro? This is Bro Motovlog PH and for today's vlog. So ito, PCX natin. Kakabitan natin siya ng mini driving light. Itong mini driving light na to, DSK 60 watts. 60 watts to. Tapos kakabitan natin siya ng Lumina Pro na busina. Ayan, loud horn to, no? Bass horn to, so yung tunog nito medyo bass C. So medyo malalim yung tunog niya, hindi siya yung tipong masakit sa tenga. So ayan, kakabit natin to. Gagamit tayo ng gagamit tayo ng mga relay, itong fuse, syempre bracket para sa mini driving light, tsaka itong yung wire na ano to, gauge 16 ata to. Ayan. So pero preparation ko lang yan. Ang vlog talaga natin ngayon is tuturo ko sa inyo kung paano baklasin itong fairings ng PCX 160. Ayan, babaklasin natin yan kasi magwa-wiring tayo. So yung pag-install ng mini driving light sa susunod na video na lang yun. So ngayon, pagbabaklas lang muna kasi mahirap baklasin itong PCX. Ayan, so tinanggal ko na yung top box. Tinanggal ko itong base plate ng top box. Tapos tanggalin ko na rin itong bracket ng top box. Ayan. So dito na tayo mag-i-start. May dalawang tornilyo yan dito. Ayan. Tapos pwede nyo nang dahan-dahanin na iangat. Mas maganda kung may frying tool kayo. So huwag kayong matakot kasi talagang may mga lock yan. Kaya medyo mahirap yan iangat. Yan, tapos tanggalin na natin itong apat na nut. Yan, magkabilang side. Yan, para matanggal yung grab bar. Tapos may dalawang tornilyo din yan. Yan. Pagkatapos nun, dito naman tayo sa may upuan. Meron yung mga pin. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Parang pin lock. Ayan. Kailangan sinusundot mo siya. Tapos ito, may dalawa tayong tornilyo, tinanggal natin. Tapos tanggalin natin itong battery cover. Ayan, sa loob niyan, may makikita ko yung tatlong tornilyo. So usually, tatanggalin natin yung mga tornilyo na yan. Ayan. Dito naman sa may upuan, meron yung dalawang Allen bolts. And tatanggalin natin yan para maugot natin yung upuan. So ito, natanggal ko na. So dito sa part na to, dito malapit sa may foot peg, ayan, meron yung mga pin, dalawang pin lock. So ito, sinundot ko na yung pin lock nya magkabila. Tapos yung sa gilid nitong U-box natin, yan, tanggalin lang natin dahil medyo nakaka-clock yan. Yan, tapos matatanggalin natin yung U-box. Pagtanggal ng U-box yan, meron yan dito mga pin lock, yan, sa mga part na to. So tatlo yan. Syempre, tatanggalin natin yan. Yan. Tapos itong dalawang nakabilog na tornilyo, alisin din natin. Tapos dito sa gilid na to, ayun yung sa ilaw sa taillight. Pipindutin nyo tong part na to para matanggal nyo siya dun sa chassis. Yan, dandan nyo hilahin. Ayan. Then pag natanggal nyo na, pindutin nyo tong part na to para maugot yung connection. Ayan. At kapag natanggal nyo na yan, pwede nyo na tong sungkitin itong mga gilid. Dahan-dahan lang. At yan, pwede na natin mabunot ng buo itong side fairings. Kasama na yung taillight dyan. So dahan-dahan lang. Then may dalawang tornilyo yan dito sa magkabilang gilid. Tanggalin lang natin. Then itong may isang pin lock dyan, tanggalin din natin. At pagkatapos, pwede na natin bunutin tong maliit na takip. Sa loob niyan, meron naman tornilyo yan, dalawa. Yan, tanggalin lang natin.
Tapos punta muna tayo dito sa harapan. Dito sa harap, sa may visor, sa ilalim nun meron dalawang tornilyo. So tanggalin natin ito ng gamit ay mahabang screwdriver para hindi magasgas yung fairings natin. So after nun, ayan, dahan-dahan nating sungkitin yung V-shape ng fairings natin. Yan, dahan-dahan lang dahil medyo mahirap talaga yan. Tapos meron yan 4 na tornilyo, 2 Allen wrench, tapos 2 nut. Tapos ayan, tanggalin na natin yung visor. Pag tanggal niyan, may makikita kayong 6 na pin lock. Ayan, tanggalin na natin para matanggal natin itong base plate nung pinagkakabitan ng visor. Tapos proceed ulit tayo dito sa ilalim. Ayan, may makikita kayong pin lock ulit, tapos tornilyo sa magkabilang gilid. Ayan, aalisin din natin yan. Pati na rin itong mga pin lock dito sa may araro sa ilalim. At kapag natanggal nyo na yung tornilyo at yung mga pin lock, pwede nyo bunutin to. Ayan, tapos dito naman tayo banda sa may harapan. May mga makikita kayong pin lock tsaka tornilyo sa side na to. At dito rin sa may cover, di sa lagyan ng susi. Ayan, meron niyang pin tsaka tornilyo. Dito naman tayo sa fuel tank cover. Ayan, pag binuksan nyo yan, may makikita kayong pin lock. Ayan, sa magkabilang gilid. Ayan, so tatanggalin lang natin yan. Tapos dito pala sa side na to, pag tinanggal nyo yung cover, 3 yung tornilyo nyan. So pag natanggal nyo na yung mga tornilyong tinuro ko, pwede nyo nang tanggalin to, yung parang batok nya. So dahan-dahan lang kayo. Madali lang naman tanggalin yan, basta dahan-dahan lang. So ganito na magiging itsura nya pag natanggal na. Ayan, may tornilyo ka may makikita rito. Ayan. Tapos may tornilyo rin dito. So syempre pag natanggal nyo na yung mga tornilyong tinuro ko, pwede nyo na itong baklasin. So dahan-dahan lang kasi maraming lock yan. Then pag nabaklas nyo na yan, may makikita kayong mga tornilyo sa mga gilid. Ayan, turo ko sa inyo dito. Ayan, tapos dito and dito sa ibabaw. So natanggal ko na kasi nandiyan dyan, so kaya wala na. So ito, tinatanggal ko na to. Tinitingnan kong mabuti kasi nakasabit yung fuel tank cable. So kailangan matanggal muna natin siya. Tsaka nakakabit din yung socket ng USB charger. So titignan nyo muna mabuti bago nyo hilahin. So ayan guys, ito na itsura nya pagka baklas na. Ayan, baklas na po. Ayan. So ang kailangan natin ingatan pag babaklasin natin yung fairings is itong sa tail light, tapos itong sa charger, tsaka ito yung sa nya, sa seat, sa fuel to yun, magalaw. So kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, and subscribe na rin kayo para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. So this is Bro Motovlog PH. Sheesh!